Muli po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Al ng Mobile Bible School na nakabase po dito sa New Zealand Christchurch. Ano po? And ang aming pong church ay nasa 160 Edinburgh Spraydon. Ano po? And mga kapatid, ang topic po natin is all about church management at mahabang pag-aaral po ito. Nawa po ay makasubaybay kayo sa ating mga pag-aaral. So, pag-usapan po natin ngayon mga kapatid is all about the authority. You know? Yung scope po ng ating authority, hanggang saan po ba yung lawak ng ating pag-aaral, ano po, ng ating ministry, ng ating hawak na ministeryo, no? So kung titignan po natin sa introduction natin, the authority must have limits, no? Dapat po may limitasyon ang isang authority, ang isang kapamahalaan, ano po? Once authority source is clear, the next question becomes how far does this authority go, no? Kung malinaw po yung ating source ng ating authority, no, ng ating kapamahalaan, no? Kung malinaw po ito, so ang sunod pong tanong ay hanggang saan ito? At kailan dapat ito huminto? No. Many churches conflicts and abuses po happen not because authority exists, but because its scope is undefined or ignored. Ibig sabihin, marami pong mga leaders and pastor or may hinahawakan ministry sa loob ng simbahan, nagkakaroon ng conflict, no? Yung leadership hindi magkasundo-sundo, no? Hindi dahil nag-i-exist yung authority, kundi dahil yung lawak ng kanilang hawak na ministeryo is hindi napapansin or undefined. Ibig sabihin, hindi nila alam talaga kung ano yung kanilang ginagawa, no? So, by biblical authority is real but not absolute. Totoo po yung biblical authority, real po yan, pero hindi po ito absolute. No, sa lahat po ng mga may hinahawakan mga leadership o hinahawakan ng cell group in Bible studies o pastor ka man o leader, paalala po, hindi po absolute yan. No? And powerful but not unlimited. No? Ibig sabihin, makapangyarihan, may kapangyarihan ang authority ipinagkatiwala sa atin, pero hindi ito unlimited. Ibig sabihin, limited po ito mga minamahal. Ito ay necessary but always bounded. No? Kinakailangan sa loob ng simbahan ito, yung authority, pero kailangan may hangganan, may boundary. Hindi po pwedeng walang boundary ang isang ministeryo. No? Pagka ganun po, gugulo po ang simbahan. So number 2 po, what authority scope means? No? Definition of authority scope. Authority scope refers to the biblical defines boundaries, no, within which a church leader or body may rightly exercise authority. Yung po ibig sabihin ng authority scope natin. Rightly exercise authority. In other words, po, what leaders can decide, what leaders must not control, what leaders must submit. Now, mahalaga po na na-exercise natin yung tama yung ating ministeryo. Dito po mapag-aaralan natin ano nga ba yung hanggang saan yung leader pwedeng magdesisyon, hanggang saan yung leader mag-control, hanggang saan yung leader na dapat magpasakop din naman. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 10:8, the authority which the Lord hath given us for edification and not for your destruction. Hallelujah. And number 3 po, 3 biblical boundaries of authority. May boundaries po ang authority, mga kapatid. Hindi po pwedeng walang boundaries ang isang authority. So number 1, authority is limited by scripture. No? Ibig sabihin yung authority, limitado na scripture. Kung ano po yung sinabi ng scripture, no? Yun lang po ang boundary pwede natin lakaran. Hindi po pwedeng lagpas tayo sa sinasabi ng Biblia. No leaders has authority to contradict scripture. Hindi po pwedeng ang leader ay ginaganap yung kanyang authority at nagko-contradict siya sa scripture. Mali po yun. At dapat po nare-redefine yung doctrine, no? Authority is limited by scripture. Authority is limited to redefine doctrine. No, dapat po talagang pinag-aaralan yung doktrina. Kung ano po yung dapat ituro, kung ano po yung dapat gawin sa loob ng panambahan. Pag nagdesisyon, biblical ba yung desisyon? Mahalaga po yun. And authority is limited by scripture na hindi po yung dapat po hindi ini-ignore yung biblical commands, no? Mahalaga po 'yun. Yun po yung yun po yung ating boundaries na hindi natin ini-ignore yung biblical commands ng Biblia. So Galatians 1:8, if anyone preach in any other gospel, let him be accursed.
The Bible is the highest operational authority in the church. Ano po ibig sabihin nito, mga minamahal? No? So, ang malinaw po na kung sino man ang maghayag ng salitang labas sa gospel, sumpain siya. No? Ang Bible ay siya po yung pinakamataas na operational authority sa loob ng simbahan. Kung ano po yung sinabi ng Biblia, yun po ang ating lalakaran. Number 2 po, no? Authority is limited to role and calling. No? Ibig sabihin, not all authority is the same. No? Hindi po pare-parehas ng authority. Meron pong pastor, no? Ang trabaho po niya is to shepherd and to teach. Meron pong elder, ang trabaho po niya is to oversee and guard doctrine. Meron pong deacons, ang trabaho po niya is to serve practical needs. And members, ang trabaho po nila ay participate and discern. No? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng lahat pastor, hindi pwedeng lahat overseer. Ano po? So, sabi sa Romans 12:6, having then gifts differing according to the grace that is given to us. So, ibig sabihin po, authority must match calling, not ego. So, napakahalaga po na sa pananampalat sa ating paglilingkod, dapat yung pagkatawag sa atin ang ating nilalakaran. No, hindi po yung ating pride, no? Kaya minsan po napakaraming leaders na hindi mo mai-correct. Napakaraming leaders pag pinagsabihan mo galit, gumaganti. No, hindi po magandang pangitain, pangitain 'yun. O simulain ng isa, nagsisimula pa lang leader 'yun. O matagal ka ng leader, pangit pong exercise 'yun, mga minamahal pong kapatid. O dapat po ang gift natin naka-differ siya according to the grace ng Diyos na ibinigay sa atin. So number 3 po, authority is limited by purpose. No? Ang authority po ay nag-i-exist only to, kaya po binigay yung authority only to build up church. Po? Authority exists only to protect sound doctrine. So authority exists only to equip believers. No? So limited po tayo by purpose. No? Hindi po lahat pwede natin gawin. Kaya nga po ang trabaho natin, nag-i-exist ang authority, no, to build up the church, to protect sound doctrine, and to equip believers. Sabi nga po sa Ephesians 4:12, for the edifying of the body of Christ, when authority harms, silences, or control unjustly, it has exceeded its scope. No, malinaw po mga kapatid. Pag sumobra na po tayo, na out of control na tayo, unjustly control na yung ating ginagawa, nag-i-exceed na po tayo dun sa kung hanggang saan lang tayo dapat gumagalaw ayon sa sinabi ng Biblia. Na po. So, number 4, authority does not extend to controlling personal conscience. Yung authority, yung kapamahalaan na meron tayo, hindi po nito tungkulin na kumontrol ng kaisipan ng tao. Hindi rin po ito trabaho ng isang authority na mag-manipulate finances for self. Ano po? Hindi rin po trabaho ng authority na magkaroon ng mag-force obedience outside scripture. Hindi po labas sa scripture dapat yung ating iniuutos, no? And hindi rin po trabaho ng authority na pinagkatawala sa atin na magkaroon tayo ng demanding loyalty to a person over Christ, pangkalahatan po. No, ang loyalty po natin dapat hindi sa tao kundi kay Kristo. So Romans 14:4, who art thou the judges another man's servant? No, sino nga ba ang huhusga sa atin, mga minamahal kong kapatid? Of course, walang iba kundi ang Diyos lang. Tignan po natin yung scope ng acronym, yung acrostic ng ating pinag-uusapan ng ibig sabihin ng scope, no? Sabi to sa 2 Timothy 3:16, sabi po doon dapat scripture bound tayo, no? Ibig po sabihin, pag scripture bound, ibig sabihin yung ating pong nilalakarang ministry na authority ay dapat nakaangkla sa salita ng Diyos. Kaya po sabi 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Number 2 po, hallelujah, it is, letter C is calling consistent. So, sa scope po tayo, S-C-O-P-E. So, letter C, calling consistent. No? Sabi po doon, Hebrew 5:4, and no one takes this honor on himself, but he receives it when he called by God, just as Aaron was. No? Yung calling po natin, dapat consistently, mga minamahal kong kapatid. No? Dapat consistent tayo sa calling. No? Wala dapat tayong, walang laban bawi. No? Pag may calling, diretso. No? Bahala ang Panginoon mag-provide.
Bahala ang Panginoon magpatatag at magpatibay sa atin. Letter O po, no, others-oriented, no, edification. Napakahalaga po nito, no. So, sabi sa 2 Corinthians 12:19, have you been thinking all along that we have been defending ourselves to you? We have been speaking in the sight of God as those in Christ. And everything we do, dear friend, is for your strengthening. No, ang trabaho po natin sa authority, may authority tayo, yes, pero para magpalakas ng mga nanghihina, mga minamahal kong kapatid. And letter P, plural and accountable. Proverbs 11:4, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisor. Ano po ibig sabihin? No, ang authority po, hindi po yan, ang authority po natin is plural and accountable. No, ibig sabihin ang pagdedesisyon po sa loob ng bahay panambahan, hindi lang po isa lang ang nagdedesisyon. No, katulong po ang mga leader sa decision making, no. Otherwise, kung spiritual at kailangan magdesisyon na may urgency, then kung nag-iisa ang pastor, go ahead, no. Pero dapat po, bounded po tayo ng scripture, no. Hallelujah. So, letter E po, example driven, no? Dapat sa maging magandang example tayo na sa bilang humahawak na may kapamahalaan sa loob ng simbahan. 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, and in love, in faith, and purity. No? Hallelujah. Wag po nating, kaya nga sabi dito, huwag nyo hayaan na hamakin kayo ng iba dahil sa inyong kabataan. No? Kaya maging example driven tayo. Maging example tayo sa mga mananampalataya sa salita, no? Sa isip, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kalinisan. Amen po mga kapatid. At doon po tayo sa number 6. No? At nagpasok po tayo ng polity dito. Required is polity po at para this is how we run the church, no? Tingnan natin kung paano pinapatakbo ang simbahan. Meron pong pastoral polity at sinatawag, no? Ito po yung centralized leadership vested in a senior pastor, no? Ito po yung ang humahawak lang, ang nag-overseer lang talaga sa kabuuan ng simbahan, senior pastor lang. No? Wala pong iba. Meron pong Presbyterian polity, big elder-led plurality with shared oversight. Ibig sabihin, elder-led po ito, no? Kung naalala nyo, may mga simbahan na nag-hire sila ng mga pastor. But ito po mga elder na to, they have the power to remove the pastor from his office. No, siya pwede magtanggal at magbalik din magtanggal at mag-hire ng pastor. Yan po yung elder-led Presbyterian polity po yan. So sa congregational polity, members' authority through collective decision making, no? Dito naman po ang mga members ang may authority naman sa mga collective decision making naman po, no. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, pero most of the decision nanggagaling sa miyembro. Wala pa di ko alam kung saan ito mga kapatid, pero wala pa ho akong na-experience sa simbahan na kongregasyon ang nagdedesisyon, no, pagdating sa mga ganitong bagay. Meron din talaga nag-oversee sa kanila. So, episcopal polity, bishop-led hierarchical governance, no? Ito po yung sa ating mga bishop-led naman po ito. No, yung mga bishop ang nangangalaga sa loob ng simbahan, no? Pwedeng pastor, pwedeng pare, ano po? Ito po yung ibig sabihin nun. And doon sa connectional polity, no? Tignan po natin yung base network authority across churches, no? May tinatawag pong connectional, ibig po sabihin yan, conference-based, no? Parang, kumbaga, pagka conference-based, ibig sabihin, parang isa na lang yung pinakikinggan. Ano po? Isa na lang yung pinakikinggan throughout kung nasan man yung mga churches nila, no? Yun na lang. Parang, hindi ko matandaan kung anong tawag doon. Parang kung ano message dito, message sa lahat yon, mga minamahal ko kapatid, sa lahat ng churches nila. Meron pong hybrid polity na tinatawag. It is a blended safeguard combining pastoral, elder, congregational authority. Ano po? And this polity models in church governance will be formally and thoroughly discussed
under Module G sa government. Papag-aaralan po natin to. Medyo malayo-layo pa po to kasi nandun pa po, nasa letter A pa lang tayo. So, malayo-layo pa yan. So, pag-aaralan po natin yan sa susunod, mga kapatid, pag nandiyan na tayo sa topic ng governance. So, 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order, structure, protect, scope. Hallelujah. Ibig po sabihin, mga minamahal, no, gawin nating may kasimplihan, no? Na sa gayon ay yung structure, maproteksyon na natin yung structure ng simbahan. Sa last po, sa number 7, practical management implication when authority scope is clear. Pag malinaw po yung authority scope, yung hanggang sa yung ating boundaries, yung lawak ng ating ginagawang authority, leaders lead without fear, no? Totoo po yun. Pagka alam po ng leader yung kanyang authority, no, hindi siya takot gawin. Hindi siya takot magdesisyon. Kasi alam niya yung boundaries niya kung hanggang saan lang niya pwedeng gawin yun. No? Hanggang saan lang niya pwedeng gawin yun. And members follow without manipulation. Pag alam po ng bawat isa yung scope ng pastor o leader o ng members, no, sumusunod sila na without manipulation. No, kasi alam po nila members follow without manipulation. Alam nila na kung hanggang saan lang din sila, hanggang saan lang yung boundaries nila. Yung conflict po is reduced, no, pag alam po natin yung ating scope, no, yung lawak ng ating ginagawa. Tapos walang conflict. Kasi naggagalangan yung bawat isa. No, accountability is normal, no? Nagiging normal yung accountability. Bakit? Nagiging normal kasi ginagawa na nila ng maayos. Kumbaga alam na nila, hindi na sila papasok sa ministry ng iba, no? Kumbaga magdi-design sila ayon sa ministry hawak nila na hindi sila nagwo-worry kung may matatapakan ba sila. Dito kasi na pag-ayos yung scope natin, maunawaan natin na kung saan lang alam natin yung boundaries ng bawat isa. So analogy po tayo, no, authority without scope is like a river without banks. It destroyed instead of giving life, no. Pag ang authority po ay walang hangganan, no, katulad ng isang ilog na walang humaharang, ay makakapanira po yan. Kaya napakahalaga po sa atin na may authority, alam natin yung scope ng ating leadership, kung hanggang saan po yung ating boundaries. No po. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating teaching, please share. No, pwede naman po natin i-share, ang kaibahan lang, wala silang certificate galing sa Bible School natin. No? Magkakaroon lang po sila ng knowledge about this. Isang magandang opportunity na po yun. Pero kung gusto po nila gusto po nila ng certificate, kailangan po nilang mag-enroll. No? Muli po mga kapatid, ito po si Pastor Al ng Mobile Bible School, Christchurch, New Zealand. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless you all po.